Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, mag-like back, leba ka daw with evidence. Nako, bullseye! Naku po, ito ang masasabi ko talaga ha. Naku, wag nating sisihin si VP Sara. Wag natin sisihin si Senator Amy Marcos. At wag din natin sisihin si PRRD. Ito mga kabibig ha. Sa aking pagkaintindi, sa latest interview ni Senator Amy Marcos, ito ang kanyang sinabi. Si PRRD pala ang nag-utos kay VP Sara at Robin Padilla na ikampanya si Senator Amy Marcos at mga kasangga nito. So si Pangulong Duterte na ang pumili kung sino ang dapat ikampanya. Si Senator Amy Marcos, pinili ni Ruben Padilla at VP Sara. Si Camille Villar, kasali ito sa pinili ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakikita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na itong si Camille Villar, ni Senator Amy Marcos, kung papasok ang PDP laban, mananalo sila, safe na safe si Inday Sara Duterte sa impeachment. Alam nyo, di ba bago na tawag dito, na kulong si Pangulong Duterte sa Hague, sa ICC, tanging hiling lang niya, botohan ang PDP laban straight para kay Inday Sara Duterte. Pero parang nakikita niya na kailangan pa niya ng 2 senador na talagang maging solid ang foundation na hindi ma-impeach si VP Sara. At nakita niya si Camille Villar at Senator Amy Marcos. Itong Senate hearing, kabibig, anong tawag ito? I think this is what we call way of establishing a specific documents, data na pwedeng isumite nila sa ICC. 'Di ba? So wag na natin questionin na mabudol ulit tayo, ibubudol ulit tayo. Panoorin niyo ang interview ni Senator Amy Marcos kung talagang mabubudol tayo sa kanya. Eto kabibig ha. And I'm sure kayo nang bahala humusga, pero ako parang Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. See? Aminado si Senator Amy Marcos na naipahamak niya si VP Sara. Kasi si Amy Marcos ay nabudol din ng kanyang kapatid. In fact, sabi nga ni Amy Marcos, hindi kami nag-uusap ng aking kapatid. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, nag-uusap lang kami noong proclamation rally. After that, wala na. Kasi maraming nakabantay kay Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon first time, inamin ni Senator Amy Marcos na kasalanan niya. Kasalanan niya ang nangyari sa mga Duterte. Kasi aminado ako na naipahamak ko siya. Hindi lang si VP Sara ang naipahamak mo, Senator Amy Marcos, pati si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pati yung mga vloggers, yung mga diehard supporters ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pamilyang Duterte, marami kayong naipahamak. Diba? At least you mention na aminado ka sa mga nangyayari sa kasalanan mo. Diba? Let's continue. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Hindi niya bibiguin si VP Sara. So,
if ever manalo siya, tayong madla ang si Amy Marcos mananagot sa madlang people. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Ma'am, I mean, Sana katapatan sa bansa, Senator Amy Marcos, kasi ito yung gusto ni VP Sara eh. Di ba? How VP Sara describe the Philippines right now, itim. Maitim talaga ang Pilipinas ngayon, mga kabibig. Grabe, sobrang itim ng Pilipinas. Hindi mo alam kung kailan tayo magliliwanag. Hindi natin alam kung kailan makikita natin. Ito kasi itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Tama. Let's face the reality, mga kabibig. Gulo ng Pilipinas, di ba? At eto kabibig, may papakita akong sabi ni Sas Rogando Saso. Kahit pa paano, ito yung statement ni Senator Amy Marcos. Kahit pa paano, aminado ako na naipahamak ko si Sara Duterte dahil hindi ko naman alam na mangyayari ito. Sabi ni Sas, I may or may not know the story behind this, pero at least naman Senator Amy Marcos, na ibahagi mo na sa publiko matters that used to be only being talked about in private. Pero ito lang sa akin sana noon pa. Di ba sabi ko sa inyo na at least aminado si Amy. Diba? Marami nang galit sana noon pa ginawa itong pagsasabi ng ganito. Alam naman nating mas bright ka sa kapatid mo, pero hindi ka kasing tuso ng juwasa mo. Juwasa, charot. Oo. Mas tuso yung juwasa kumpara kay Amy Marcos. Oo. Parang two-step forward yung Joshua, si Amy, parang kasi iba si Amy ang iniisip ni Amy, ang kapakanan ng bansa. Ang Joshua naman, ang iniisip, pera, kaba ng bayan, bulsa nila bubusog. So, sabi ng iba, may mga videos ngayon na lumalabas kung saan enjoy si VP Sara sa ginagawa nilang ni Senator Amy Marcos yung nag-video ba? Panoorin natin kabibigay, enjoy sila. Yan na yung virtue. Sa harap siguro yung hila mo. Ay, pangit. Mas maganda yung may clip. Yan! Yun! Bro, baba ka pa, bro. Ano yun? Yan. Ayan. Hila pa mante daw. Yung kanina. Yan na yun. May tao na lang sa ilalim. Kuha mo na lang, bro. Diba? Grabe yung friendship ng dalawa. No? Sa kabilang side. Bilang side. Tandaan mo yun. Uy, pinaghingan mo yung malaki pa talaga. Patigil na si Drew para sumayo na kayo. Okay. Yan, okay. Okay, ready. May kunat siya konti. Pero okay na yan. Grabe, ang higpit naman ang stylishness niya. Yun, sino ang may ginagawa? Ready? Don't smile. Ready? 3, 2, 1, action. Sino ang may ginagawa? One more. Same, chin-up contest. Siguro, ayan na yung Diba? Nakikita mo naman nung VP Sara is directing, giving instructions kung paano gagawin ni Senator Amy Marcos. So it means walang bad light, bad intention, plastikan na nangyari between Amy Marcos at VP Sara Duterte, mga kamibig. Okay, ito Ito yung interview kanina. I-phone lang natin yung interview. Manood na lang tayo sa interview ni Senator Amy Marcos. Ito, kabibig. Manood tayo para klarong-klaro lahat. Ito. Ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Ma'am, with the endorsement of Bibi Sara, sa tingin niyo daw po ba makukuha niyo yung suporta ng mga pro-Duterte, mga DDS? Kasi may ilan din na mga binabatikos kayo, like si Hanilet, ang sabi in the investigation nyo about the arrest and surrender of former President Duterte, parang ang term niya, paek-ek lang. Ay wag na nating pakinggan ang kung ano-anong
lang tayo at eto nga, wala akong testigo. Yung iba gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil bitin nga doon sa issue ng pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas. Yung iba naman, sabi naman na talagang napakahirap dahil hindi pa mapaliwanag yung eroplano. Kaso wala akong testigo eh. Kaya't eto nga, naalala ko bigla na kailangan pala mangampanya, kaya kinakailangan siguro tutukan muna yung ating pangangampanya muli. Ma'am, nasa Cebu kayo ngayon. I-endorse na rin ba kayo ni Governor Gwen Garcia o liligawan niyo pa siya para i-endorse kayo? Hindi, nandito ako dahil 50th anniversary ng Kabataang Barangay, ang sinaunang SK na itinatag ko. Kaya nandito ako, nagtitipon-tipon kami. Nagkataon lang Cebu ang tropa at dito kami nagkaisa. Masaya naman dahil magkikita-kita kami mga dati, marami na rin sumikat. Sina Secretary Conrad, si Secretary Gibo, maraming gobernador, dito Albano, marami kung sino-sino. At panghuli na lang, ma'am. So mag-e-effort pa po kayo para makuha yung endorsement ni Governor Gwen Garcia? Ay, tignan natin kasi ang balita ay nagtatampuro sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit ako, ang akin, noong October pa, alam ko na magkakaroon ng problema ng bardagulan sa politika na hindi ko gusto. Kaya sinabi ko na, mulat sa talagang independent na ako. Kaya mas maigi na ma-independent na ako nung umpisa pa lang. Yun nga lang, sumama ko sa alyansa, syempre dahil sa lawag, sa anak ko, na gobernador doon. Pero talagang sa lokal na lang ako sasama at mas madali. Tignan natin kung iikot din ang iba't ibang tropa. Total, talagang labo-labo na rin yung mga partido ngayon. Nananatili akong NP, so nationalista pa rin ako. Okay. Ma'am, thank you. Si Mean Nalos Baños po ang susunod. Yes, Mean. Ma'am, follow up lang. Opo, okay lang po. Ma'am, follow up lang. Yung sabi niyong itim na theme ay galing po kay VP Sara? Siya po ang may gusto na yun ang maging theme po ng poll ad niyo? Oo nga, siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmomotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya. At saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I Trust Amy Marcos. At yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ng tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi. Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talagang magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. That's good. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship
with Oo her. naman, hindi naman nagbabago. Kung minsan, na yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Makakadaan ka ba ng bagoong At kahit papano, Yun aminado pala, ako. kabibig. Yun ang nangyari. Diba na? So, alam na natin ang storya. Diba? So, ano ang iyong reaction dito? Bobotohan nyo ba si Senator Amy Marcos? Kayo na ang bahala, mga kabibig, kung ano ang iyong saloobin. Kung bobotohan nyo ba si Senator Amy Marcos o hindi. Basta huwag kalimutan, Duterte. Para sure na hindi ma-impeach si VP Sara, Duterte. Sa pang-11, 12, kayo na po ang bahala. Yun lang po, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.